Hello mga ka-smile, so andito tayo sa place namin sa may Total Gas Station sa Daet, Camarines Norte. So ito nga pala kami, ang aking baby Ella, ang anak ko si Thea, at ang aking nanay at ang aking husband. Dinalaw ako ng nanay ko dito sa Daet para makapagbanding naman kami. So ito nga, kung napansin nyo yung aking bunso ay talagang bakante naman yung upuan doon sa likod, ay talaga nagpakalong. So talaga namang tinetreasure niya yung ako'y may oras pa nakasama niya. So sobrang lambing ng aking bunso at ramdam ko na talagang miss na miss niya ako. So ito nga, andito tayo sa bayan ng Talisay. So ito yung, sa mga hindi pa nakapunta dito sa Daet, ito yung makikita nyo na bayan na malapit na kayo sa Daet pag nakita nyo na ang bayan ng Talisay. Ganito yung feeling mga ka-smile pag alam mong matagal ka na namang makakauwi dito sa Pilipinas. Kaya naman talaga binidyuhan ko tong lugar na to. Ito yung pinakamalawak na ilog na matatagpuan nyo dito sa Labo, Camarines Norte. Akala mo yung matatanaw mo talaga ay dagat, pero yan ay ilog lang talaga dito sa Labo, Camarines Norte. At ito nga, ang Labo, Camarines Norte ay napakaunlad. At alam niyo ba na ang bayan ng Labo ay tinatawag na first class municipality in the province of Camarines Norte. So meron siyang 52 barangay. So ganun siya kalawak ang Labo, Camarines Norte. Ang Labo nga pala mga ka-smile ay 30-minute drive lang, at ito ang tinatawag na capital town ng Daet, at ito yung tinatawag din the largest town in the province, which was tinatawag din siya na sleeping giant dahil sa napakalawak na kalupaan nito. Lugar naman na ito ay itong tinatawag na Tulubatib, at ito ang isa sa mga barangay ng Labo, Camarines Norte na may pinakamalaking terminal dito, at dito nag-i-stop over bago kayo makarating ng Daet, Camarines Norte. At sa lugar naman na ito makikita nyo na trademark na papunta kayong Kapalonga, itong crossing na to. At dito sa lugar na to, marami dito mga nakikita nyo mga vendors, at marami silang mga sari-saring mga paninda na inaabot sa mga tumitigil na buses dito. Kaya pag kayo nagutom ng sasakyan, marami kayong mabibili dito sa lugar na ito. Marami mga vendors, at ang sarap na mga tinda nilang mga kakanin, yung mga banana queue. So enjoy na enjoy talaga kayo pa nagta-travel pag pupunta kayo dito sa Daet. At andito na nga pala tayo sa bayan ng Santa Elena, kung saan ay pag nasakay kayo ng mga superline o ng mga bus ay dito nag-stop over sa lugar na to. At ang Santa Elena ay kilalang kilala din sa may pinaka-popular na Twin Falls at pang-11 na municipalities ng Camarines Norte. Itong lugar na nga palang ito ay sakop na ng Calawag, at sa may papasok na ito sa may amin, malapit na ito. Ito yung nilalakad ko pag ako ay naglalakad nung elementary papuntang school, pagpunta ako ng Gapas Elementary School. So dati ito ay rough road pa, pero makikita nyo na napakaganda na, at ito na nga ang aking hometown kung saan ako lumaki at nagkaisip at naging mature sa lugar na ito. So ito yung aming lugar na napakaganda. So makikita nyo naman na punong-puno ng mga punong kahoy at iba-ibang klaseng halaman na nagmula pa sa Lokban, Quezon nang tumira ang kuya ko doon. So dito talaga naitanim sa lugar na to. So ito yung nagpapaganda ng mood mo. Pagising mo pa lang sa umaga, ang makita mo na napakaganda ng mga halaman dito sa paligid namin. So dito nga ang aming kalapit bahay, ang aking lolo, ang aking bahay ng tito ko, at ito ang aking kinalakahan na bahay. So ito ngayon ay yung umuwi pa ako 2022, pero ngayon ito ay medyo malaki na. At eksakto naman na dito ang aking kapatid. Nang time naman na ito ay sinundo namin ng aming anak sa beach, kasi nga sinama pa ng aming mga kamag-anak. At ito na nga ang aking tito nagmaniobra na kung saan ay susunduin na niya ang aking tita, at kami magsasabay-sabay ng bumiyahe pa Manila. Ay kasama si yung padala daw ni Jonah. Oo. Mula sa bahay ng tita Leia ko, ito na ang bahay ng tito ko, ang lolo ko, at ang bahay namin. Nadaanan pa namin ng aking tatay, pero nagdire-diretso na talaga kami. Ito ang mga oras talaga na talagang napakahirap. So ito na nga tayo sa bayan ng Calawag, at hindi na natin
nakuha ng video ang bayan ng Lopez at andito na tayo sa bayan ng Gumaka. So halos nag-decide talaga ako na makunan ang bawat trademark ng bawat bayan na aking madadaanan at kahit tayo'y pagod talagang marami tayong ginawa pa din. Talagang napaka-busy, halo-halo na yung damdamin mong mararamdaman pag ikaw ay aalis ng Pilipinas. At heto nga, minadaanan kami sa bayan ng Atimona na kung saan ay may na-aksidenteng truck. Marami nga pala tayong magagandang bayan na hindi na natin nakunan. Ano ang Candelaria, Quezon. At andito na tayo sa Pagbilao, Quezon. So isa rin sa pinakamagandang bayang madadaan natin pag tayo ay papuntang Quezon. Andito na nga pala tayo sa San Pablo, Quezon na kung saan ito na yung pinakahuling bayan na akin na video dahil sa akin sobrang pagod. Kahit pagod sa biyahe ay nag-decide pa rin ang bawat isa na magkita-kita sa Mall of Asia. Yung iba namin mga kasamahan ay nauna na dito at kami ay tatagpo na lang sa kanila. So talagang hindi namin pinalampas ang oras na to na habang may oras pa ay makasama namin ang aming mga anak. Pag nagbibideo talaga, halos talagang kokonti ang exposure na mangyayari sa atin. Nabuti na lang at na-extra naman tayo sa video na to. So talagang amazed ako sa MOA at napakaganda na talaga. Ilang taon na din akong hindi nakakapunta dito sa lugar na to at talagang ito ay bagong-bago na naman sa aking paningin ang lahat ng makikita ko dito sa Mall of Asia. So tara na nga at tingnan natin kung gaano kaganda at talagang na-enjoy namin ang pamamasyal dito nung gabi. Hindi na sayang yung oras talaga na talagang kahit pagod ay heto, sige lang at talagang ma-amaze ka sa lugar na to. At ito nga yung isa sa nagpa-amaze sa akin ang mga produkto mga Pilipino. At heto na nga kami, pupunta kami dun sa mga rides at enjoy na nga ang mga bata dito. Talagang marami pala kayong pwedeng pagkalibangan dito sa Mall of Asia. So ito na pala, ito yung tabing dagat na kung saan napakaraming ilaw at maraming mga rides at marami kayong mga pwedeng pagkalibangan dito, maraming mga food at ang isa pa dito ay maraming mga games na talagang unlimited na magi-enjoy ang pamilya pag kayo ay pumunta dito. Hala, tumataas na. Nagsulo pa. Kamusta kami? So, abangan natin ang itsura ni Ate Thea. Sa pag-aalis ng bansa, talagang pag may time pa ay mas maganda mag-bonding pa rin kayo. At ito na nga ang pinakamasakit na part, ang paghihiwalay at papunta na nga kami ng airport. So, ganito talaga ang feeling at ang hirap ng buhay na pagiging OFW. Thank you for watching and God bless to all!